Badang galit na galit sa mga hurado noong pangil sa Cebu. Pero PSP dahil sa ginawa ng mga bobo. Ano nangyari? Ano nangyari? J-Block ako rito, putang ina. At rapido pinagtanggol ang sarili kung bakit niya binoto si J Black. Yan, kating-kati kayo mag-comment ng mga negatibo. Ano ba yan? Kaya ayoko dyan sa liga na yan kasi ganito ganyan. Pero bago yan, huwag niyo muna kakalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to at hit ang notification bell para sa marami pang video. Maraming salamat. Hanggang ngayon nga, usap-usapan pa rin sa social media ang naganap na pangil sa pangil matira mayaman sa Cebu. At maraming ang fans ang naguguluhan sa nangyari at sa boto ng hurado at sa pagdesisyon ni Phoebus. Sa isang video nga na in-upload ni Rapido ay pinaliwanag niya ang kanyang side kung bakit niya binoto si J Black. Pakinggan natin. Alam nyo guys, sana bago kayo mag-comment ng negatibo o mag-badmouth sa mga MC, sana meron kayong tinatawag na second thought. Alam mo yun? Yung kapag sinabi ko ba to, may maapektuhang iba. Dahil lang ba sa opinion ko at hindi ko pa naman napanood talaga yung battle at magbibigay agad ako ng komento na luto at minamanipula ang liga. Ibig sabihin ba nun, yun na ba talaga yung sagot? Hindi ba kayo mag-iisip man lang ng pangalawang beses? Baka naman may konting hindi pagkakaunawaan kaya ganon. Pero hindi nyo inisip yun. Inisip nyo kagad. Palibhasa talo yung manok nyo, yung paborito nyo. Ayan, kating-kati kayo mag-comment ng mga negatibo. Ano ba yan? Kaya ayoko dyan sa liga na yan kasi ganito ganyan. Buti pa yung unang ligang ganyan. Nakumpara nyo kagad. Yung mga utak nyo. Bulok na yan eh. Kesa unawain nyo at maging malawak kayo pagdating sa mga ganyang sistema. Dapat i-exercise nyo yung sarili nyo. Umunawa sa mga bagay-bagay. Huwag natin bigyan ng division yung dalawang liga. Yung rap battle. Yung PSP at yung flip top. Okay yung dalawang yan. Huwag nyo nang bigyan ng dahilan para magkaroon pa ng division. Huwag kayong magkampi-kampihan. Iisa lang tayo. Layunin natin maging maganda resulta para sa rapper at mga MC. Diba? Kung may manok kayong natalo, alamin nyo muna. Diba? Ganun lang. Bawa. Alam mo kasi yung rap battle, wala kasi talagang dyan walang basihan kung paano manalo. Ganun yung art. Kung baga nasa sa'yo yan, kung paano mo ma-appreciate, kung anong perspective mo dun sa isang battle MC. O ano ba yung basihan ko? Bakit ito para sa akin panalo? Ano ba yung basihan ko? Bakit para sa akin to talo? Mas nangibabaw. Hindi yung luto kagad yung nasa isip nyo. Iba yung perspective mo sa perspective ko. At iba yung perspective ng mga audience dun sa live. Iba yung perspective ng mga tao dito sa social media. At iba yung perspective ng judge. Ako, nag-judge ako. Ulitin ko yung unang video ko kasi about yon sa system ng judging. Wala pa dun yung comment ko kung bakit binoto ko si J Black. Lahat ng detalye. Sinabi ko lang doon, binoto ko si J Black kasi nang ibabaw, pero wala nang ibang paliwanag. So, eto ngayon yung paliwanag ko. Round 1, binoto ko si Mot. Lakas ni Mot doon. Although, nakuha ni J Black yung support at emosyon ng tao kasi. Pero sa akin, hindi pa rin ako convincing doon kasi gas-gas na yung angulo na gano'n na kukunin mo muna yung attention ng mga Bisaya na inaapi sila. Ito ganyan, para mo may attention. So, mind conditioning tawag doon. Which is maganda. Pero yun nga, ako, medyo gas-gas na ako doon kaya hindi ako masyadong napabilib. Ang bigat ng round 1 ni Mot. So, yon. Round 2, para sa akin, nang ibabaw
si J Black. Kasi ang ganda ng angulo niya na sa binigyan ka ng pangkuryente ng PSP, pero yung bombilya galing kay sa flip top, kay Enigma. Tapos meron pang yung sapatos, binigyan ka ng yung sapatos, tapos ang nagbigay ng lakad sa karir mo si Enigma, yung mga ganon. Kuha niyang emosyon, ganda nun, gandang angulo nun, which is nagre-react yung crowd dahil nakuha niya na yung emosyon ng tao nung round 1. Alam mo, kapag ang isang MC, home court advantage, kapag nagre-react ang crowd, ibig sabihin po nun, convincing. Nakumbinsi yung mga tao, ano ba to? Mukhang ano ba to ha? Nakumbinsi yung mga tao doon sa spit ni J Black. Home court advantage o hindi, lagi nangyayari yan sa lahat ng event. Kapag nag-react ang mga tao, ibig sabihin, effective yung bara mo. Nakuha mo yung emosyon nila, which is factor yon sa isang judge. Yan. So, yun ang reason doon kung bakit may home court advantage, nakuha yung emosyon, at hindi naman lahat ng mga MC na doon ang teritoryo nila, nagre-react lahat. At hindi naman, at karamihan naman ng mga dayo lang doon sa lugar na yon, nagre-react din naman yung tao. Alam nyo, doon sa event na yon, hindi lang kay J Black, sa laban ni J Black, ganun yung crowd. Kaya nga, masasabi natin na the best crowd yung Cebu, isa sa best crowd ang Cebu. Kasi, panoorin mo muna yung lahat ng battle bago ka mag-react. Kasi sa lahat ng battle, nagre-react talaga sila. So, yun yung perspective ko. Round 3, para sa akin, ang ibabaw pa rin si J Black. Bumabara pa rin si Mot. Pero napapansin ko kay Mot na panghihinaan siya ng loob para tinatamaan na siya. Then parang dahil nga hindi na nagre-react yung mga crowd masyado, naging epekto para sa kanya, para mawala ng kumpiyansa habang ini-spit niya yung bara. Maganda yung bara niya talaga. Pero yun nga, malaking factor yung entertainment factor eh. Kung the way na paano mo i-spit yung bars, yung talagang nagigil ka pa rin, intense ka pa rin, yung hindi ka nawawala ng kumpiyansa sa bara mo, which is nakita ko kay J Black yon. Sobrang energized na hanggang dulo. So yun yung perspective ko, at ako yung judge eh. Isa ako sa judge. So yung mga ibang judge, meron silang ibang perspective kung bakit nila binoto si Mot, binoto nila si J Black. So huwag niyo na sabihin luto, walang luto. Si Mot, Kabitenyo yan, di ba? Tropa yan. Idol ko yan. Napakabait, mapagkumbabang tao. Si J Black, di ko naman kilala yan talaga eh. Hindi ko pa nakasama ng mahabang oras. So, sinet aside ko lang yung feelings ko pagdating sa judging. Binoto ko si J Black nung live. Kung mas malakas sa'yo si Mot doon sa video, well, perspective mo yun. Pero magkaiba tayo ng sitwasyon nung time na binoto ko si J Black. Magkaiba tayo ng lugar. Andun ako sa lugar mismo ng pinagganapan, at huwag mo akong sasabihan na luto. Kasi wala ka pang alam doon sa nangyari mismo sa senaryo. At eto pa, si Pibus, kasi after nung battle, bibigyan ng ilang minuto para makuha yung scoring. So, yun, nakuha lahat. Medyo nagduda ngayon si Pibus. Kasi 3-2, nanalo si ganito ganyan. Then, in a period short of time, kailangan niya na masabi sa tao kung sino nanalo. Pero, dahil nga undecided siya, sinabi niya na kagad, nanalo si J Black. So, dahil nga hindi siya makapag-decide kung ilalaglag niya, yung judge ba o kabuuan ng liga. So, sinunod niya yung house rule, which is siya yung may-ari. Siya yung may karapatan. 'Di ba? Magbago ng desisyon, which is karapat dapat naman niyang baguhin dahil nga may mga doubt eh. Alam mo 'yon? Hindi naman siya power tripper na basta niya lang pipiliin si Mot o si J Black dahil ang trip niya. Hindi, makatarungan din siguro talaga kasi para sa kanya binoto niya si J Black.
So, oo nga, binoto niyo si J Black. So, igalang natin. Siya yung may-ari, siya yung nagbibigay ng battle video para sa atin. Walang nangyayaring lutuan. Gumagawa ng paraan yung may tao, yung may-ari para maging maayos yung sistema. Huwag niyo sasabihin ganun na pangit o manipulado. Tapos, huwag niyo ikumpara. Kasi, bawat liga, yan, may mga ano yan eh, may mga ups and downs din yung mga yan. So, pinipilit na nila mag-improve. Ganon din sa mga MC. So, peace out lang tayo. Love you guys. Iwasan natin yung pagiging toxic sa social media. Yung nagbibigay kaagad tayo ng opinion, wala man lang second thought. Second thought? Yan no. Maging ano tayo, pro. Maging pro tayo sa pagbibigay ng komento. Think before you click. Yeah. Ano yan? Badang effect. At pakinggan naman natin yung clip na galit si Tito Badang sa hurado at sinisira daw nila ang PSP. Pero PSP dahil sa ginawa ng mga bobo. Ano nangyari? J-Black ako rito, putang ina. Shit. Sino mo sinisigaw ng mga tao? J-Black ba daw? Parang kairam lang yan, men. Pero sa akin okay lang. Pero sa mga hindi talaga eh. Hindi talaga! Kayo mga tol, ano masasabi nyo? Paki-comment below naman mga opinion nyo at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para sa maraming video. Maraming salamat!